Isang mapagpalang hapon, araw sa ating lahat. Narito muli tayo sa isang sesyon ng pagkilala natin sa aralin na tatlo, no? Bilang tatlo sa araling panlipunan na taglay ang paksa ukol sa filosofiya, paniniwala, at relihiyon sa Asya. Tumawa na tayo ngayon sa ating talakayan. Mahalagang bigyan muna natin ng pagkilala ang distinction sa pagitan ng dalawang salita, no? Dahil may komplikadong terminolohiya tayo rito. Una ay ang salitang relihiyon at ikalawa ay ang filosofiya. Ngunit ano ba ang mga tiyak nating layunin? No? Bukod sa makita natin ang impluensya sa kaisipang Asyano, higit nating nais bigyang diin dito kung ang mga umusbong bang ito ay relihiyon ba, paniniwala, o ito ba'y isang filosofiya? At mahalaga na maiisa-isa natin ang mga nabanggit na relihiyon, filosofiya, o maging paniniwala. Mahalaga na maisa-isa natin to dahil makikita natin ano yung pagkakaiba-iba at pagkakatulad. Ngayon, nakita natin dito ang isang graphic organizer ng iba't ibang relihiyon at filosofiya. Pagsamasamahin muna natin sila at saka natin sila pag-iwa-hiwalayin. Narito ang Confucianismo, Shintoismo, Buddhismo, Taoismo, Kristyanismo, Zoroastrianismo, Hinduismo, Judaismo, at ang Islam. Magandang tanong na alamin natin kung sino nagpalaganap. Paano ito lumaganap? Anong mahalagang aral? Meron bang mga kasuotan? Batay sa kanilang tradisyonal na paniniwala. Mga mahalagang lugar ng reliyon at Diyos na sinasamba. Inaasahan na gagawin nyo ito gamit ang graphic organizer at comparative matrix na ibibigay sa inyo ng inyong mga araling panlipunan teachers. Tara, tuklasin na natin. Simulan na natin ito sa pagkakaiba muna ng dalawang konsept. Una ang salitang relihiyon. Ang salitang relihiyon, naniniwala tayo na ito ay isang konsepto na nabuo batay sa kalipunan ng sistemang paniniwala. Anong ibig sabihin nun? May mga pangkat ng tao na nagkakaroon ng magkakatulad na paniniwala. Kaya nakaubuo sila ng isang kalipunan. Ang kalipunan na ito ay naglulundo o nagbibigay daan sa kanila upang magkaroon ng sistemang kultural at pananaw sa daigdig. Anong ibig sabihin nun? Kung ano ang kanilang pamamaraan sa paniniwala ay siyang isa sa buhay nila. At kung ano ang kanilang pinaniniwalaan ay siyang isinasabuhay din nila. Diba? Ibig sabihin, kung ano ang kanilang iniisip na ganito at ganito ang mangyayari, ito dapat ay kanilang isa sa buhay. Kanilang gagawin, isa sa praktika. Dahil naniniwala sila na iyon ang nag-uugnay sa kanila sa espiritualidad na mayroon hanggang sa paniniwala nila kung anong tama at anong mali. Ang filosofiya naman ay naiba sa relihiyon dahil ito'y kumikilatis, no? Ng pinakamalalim na mga katanungan na maaaring itanong ng sangkatauhan. Nakaugnay ito sa lalim ng pag-iisip ng tao. Mula sa kanyang pag-usbong sa sinapupunan hanggang sa kanyang kamatayan. Maaari niyang itanong kung paano nga ba nilikha ang mundo, ang sangkatauhan, maging ang sansinukob. Yan yung mga bagay-bagay na pwedeng tingnan ng isang filosofiya. Ito ay mas matinding pagpapamalas ng pagmamahal sa karunungan. Ang sumunod naman ay ang pagkilala natin sa mga relihiyon at paniniwala at maging ng filosofiya. Umpisa natin ito sa isang relihiyong tinatawag nating Hinduismo. Ano nga ba ang Hinduismo? Ang Hinduismo ay tinatag ng mga Aryan noong ikalabing limang taon BCE o before Common Era sa hilagang kanlurang bahagi ng India. Hindi nakapagtataka kung ito ang magiging primarya at pinakamaraming bilang
ng paniniwala at pinaniniwalaan sa bansang India. Dahil umusbong ang bihas ng Indus, taglay na ang reliyong ito. Aryan ang sinasabing unang naniwala at sumampalataya dito. Hindu naman ang tawag sa mga sumusunod o naniniwala sa pinaniniwalaang nakabatay sa Hinduismo. Naniniwala sila na libo-libo ang Diyos na mayroon. At ito ay kinikilala bilang isa sa pinakamatandang relihiyon sa buong mundo. Ano ang kanilang pinaniniwalaan ng pangunahing Diyos? Ang pangunahing Diyos ng Hinduismo ay ang sumusunod. Tatlo ang pangunahing Diyos. Meron silang kinikilala. Una, ang Brahman. Ang Brahman ay siyang kinikilala nila na tagapaglikha, may gawa ng sangkatauhan. Si Vishnu naman ang kinikilala nilang tagapangalaga, tagapag-ingat. Ibig sabihin, ililigtas ito, no, sa mga banta ng panganib. At si Shiva ang tinuturing nilang tagawasak. Ibig sabihin, tagapamuksa. No? Naniniwala rin ang Hinduismo sa konseptong tinatawag nating karma. Ang karma ay di umano nagkaroon ng dalawang paghati sa salita, no? Yung kar na ibig sabihin ay pagkilos at ma bilang paggawa o paglikha. Nangangahulugan lamang isang bagay ay nilikha o bunga ng gawin ng isang tao. Kung anong ginawa natin ay babalik din sa atin. Ganon ang karma, batay sa kanilang paniniwala. Kung pamilyar tayo sa sinasabing kung anong ginawa mo sa kapwa mo ay babalik din sa'yo, yan ang pinaka-esensyal na konsepto ng karma. Kaya nga, may tinatawag silang matakot tayo sa karma. Diba? Naniniwala rin sila sa reinkarnasyon. Ibig sabihin, may pagkabuhay muli ang tao. Siklo ito ng kapanganakan at kamatayan. Matapos mong mabuhay, mamamatay ka, at mabubuhay ulit. Kapag namatay ang tao, ang kaluluwa niya ay muling nabubuhay. Naglalakbay lamang ito hanggang sa ito'y bigyang muli ng saysay sa mundo. Nakabatay sa kanyang karma kung siya ay mabubuhay sa mas mataas o mas mababang antas. Kung kaya't hinahangad ng mga taong ito na magpakabuti upang mas gumanda ang kanyang buhay pagdating sa hinaharap. Dahil nga siklo ang buhay batay sa kanilang paniniwala. Ang kanilang pinaniniwala ang aklat naman ay ang Veda. Banal na kasulatan kung saan dito nakatala kung sino at paano magkakaroon ng mahaba at mabuting buhay ang tao. Nandito ang mga aral ng Hinduismo at kinikilala ng Hinduismo na ito ang kanilang sagradong aklat. Sagrado at tanging source. No? Tanging pagkukunan. Ang sumunod naman ay pinaniniwala ng mga Hindu ay yung kanilang pagkakabuklod-buklod. Naniniwala rin sila sa unity. Unity, hindi lamang ng tao, bagkus pagkakaisa ng mga bagay sa kapaligiran. Ang kalikasan ay isang mahalagang bagay. Gayon din ang pagmamahal at paggalang sa lahat. Dahil naniniwala sila sa libo-libong Diyos, may tuturing natin na sila ay polytheism. Poly, meaning marami, at theism ay Diyos. Maraming Diyos ang kanilang paniniwala. Mayroon ding ugnayan ng caste system sa Hinduism. Nakikita natin ang reinkarnasyon, no, ay bunga ng iyong karma. Ang karma ay bunga kung ikaw ba'y gumawa ng masama o gumawa ka ng mabuti. Bababa ang antas mo sa sistema ng caste sa susunod na buhay kung ikaw ay gumagawa ng masama. Habang ikaw naman ay bumababa at tumataas sa susunod na buhay kapag ikaw ay nakagagawa ng mabuti. Kapag nakakamit mo ang moksha at ang nirvana. Ang sumunod na paniniwala naman ay tinatawag natin Buddhismo. Ito ay pinaniniwalaang pinangunahan at pinagumpisahan ni Siddhartha Gautama Buddha. Si Siddhartha Gautama ay isang batang prinsipe lamang noon na naging asetiko upang danasin ang katotohanan ng buhay. Ibig sabihin, nagpakanomadiko rin siya kay papano. Naglagalag, hinanap ang kahulugan ng buhay. Kung kaya't, batay sa aral na natutunan ni Siddhartha Gautama, doon nabuo ang mga aral ng Budismo.
Ang ibig sabihin ng Buddha ay naliwanagan, the enlightened one. Ibig sabihin, nakamit niya ang pagkakaroon ng kaliwanagan habang siya ay naglalakbay sa buhay. Inialay niya ang kanyang buhay sa pangaral tungkol sa kaligayahang walang hanggan. Ngunit paano nga ba makakamit ang kaligayahang walang hanggan? Mayroon nga bang forever sa kasiyahan? Batay sa pag-aaral at pagtatala ng kanyang naranasan, merong tinatawag na wheel of life. Ito ay simbolikong kumakatawan sa sangkatauhan. Ibig sabihin kung anong nararanasan ng karaniwang tao ay nagkakaroon ng manifestasyon sa apat na katotohanan na nakamit ni Siddhartha Gautama batay sa kanyang pangaral. Meron tayong tinatawag na dukkha. Ang dukkha, pinaniniwalaan na may katotohanan ang pagdurusa. Totoong magdurusa ang tao. At punong-puno raw ng pagdurusa ang tao. Kaya kung sad boy o sad girl ang iyong kausap ngayon, yan ay katotohanan na mayroong katotohanan ang pagdurusa. Ngunit saan nagmumula ang pagdurusa? Nandito naman yung samudaya, the truth of the origin of suffering. Saan nag-uugat ang katotohanan sa gitna ng pagdurusa? At ito raw ay nag-uugat sa masidhing paghahangad. Sa Ingles, extreme desire. Dahil sa sobrang pagnanasa o kagustuhan ng isang tao na makuha ang isang bagay, pinagdadaanan niya ang mga sinasabing pagdurusa na to. Totoo naman. Di ba? Bakit ka nga ba nagdurusa minsan sa iyong pag-aaral? Dahil ang paghahangad mo ng magandang marka. Magkakaroon ng mataas na marka. At pagkakaroon, balang araw, ng pagkamit ng iyong pangarap sa buhay. Bakit nga ba nagdurusa ang mga taong umibig? Dahil hinahangad nila ang taong kanilang minamahal. Bakit nga ba nagdurusa ang tao sa kanyang trabaho minsan? Diba dapat maging thankful na lang siya na may trabaho siya? Pero kasi naghahangad siya ng mas matinding ikabubuhay para sa kanyang pamilya. Ito ang paliwanag ng samudaya kung yan ang titingin o susuri. Magwawakas lang daw ang pagdurusa kung magwawakas ang paghahangad ng tao. Ito ang tinatawag nating the Nirodha. Nirodha, ibig sabihin, pagwawakas ng pagdurusa. At paano nga ba magwawakas ito kung hindi na tayo maghahangad? At ang panghuli, ikaapat na katotohanan na kamit ni Siddhartha Gautama habang siya'y naglalagalag. Mawawakasan lang daw ang pagdurusa kung makakamit natin ang landas tungo sa daan patungo sa Eightfold Path. Ano yung Eightfold Path? Mayroong mga kawastuhan sa buhay natin. At yung kawastuhan na to ay makakamit lamang kung gagawin natin ng tama ang mga bagay-bagay. Ano yun? Narito ang Eightfold Path. Sinasabi ring middle path ito dahil nagsisilbing gabay para makamit ang nirvana, ang walang hanggang kasiyahan at kaligayahan. Una, magsisimula tayo sa tinatawag na wastong pag-iisip. Kapag tama ang pag-iisip, nagkakaroon tayo ng tamang landas. Dahil kapag mayroong wastong pag-iisip, nagkakaroon tayo ng wastong pananaw, pagtingin sa buhay. Dahil meron tayong wastong pananaw, nagkakaroon tayo ng wastong intensyon. Alam natin paano kikilos batay sa kagustuhan natin sa tao at paano magawa ang mga bagay-bagay. Dahil wasto ang intensyon natin, alam natin na dapat tama ang mga pamamaraang gawin, kaya magkakaroon tayo ng wastong pagsasalita. Pipilitin natin hindi makapanakit ng damdamin at makapagbigay ng tamang saloobin sa tao. At magbubunga ito ng wastong pagkilos din. Isa pa ay wastong konsentrasyon. Yung ibibigay natin yung ating buong buo sa isang bagay, lalo pat higit sa paggawa ng mabuti. Gayon din ang wastong pagpupunyagi. Nangangahulugan lang na tamang pagsasabi at pagmamalaki. No? Hindi yung pagmamayabang. At higit sa lahat, yung wastong hanap buhay. Hindi tayo gagawa ng masama sa kapwa para na makamit ng ilang bagay sa mundo tulad ng salapi, intensyon ng pangarap, etc. Dahil ito ang 8 dapat nating gabay, no? Kung tayo ay naniniwala sa Budismo.
Bodhisattva naman ang tawag sa enlightenment being. Ibig sabihin, natutunan niya na sa kanyang buhay yung mga panuntunan ng isang Budista. Ang daan ng buhay, daan ng hindi pagiging makasarili, ito ang malalim na pangako para sa lahat ng nilalang, batay sa Bodhisattva. At yan ang kalayaan mula sa paghihirap. Kapag nakita na natin ang kawalan ng pagiging makasarili at nakamit ang pagbabago sa ating pagnanasa o pagkakaroon ng paghahangad. Sumunod naman, hindi maikakaila na nagkaroon ng iba-ibang uri ng interpretasyon sa Budismo. Meron tayong tinatawag na dalawang uri ng Budismo. Nandiyan ang Mahayana Budismo, kung saan tinuturing si Buddha bilang Diyos. Bodhisattva o lesser gods. Ika nga. Ipinagpapaliban ang pagpasok nila sa nirvana upang makatulong muna sa iba na nasa lupa na makamtan ito. Ibig sabihin, parang brothers keepers yung dating. Lumaganap ito sa bansang China, Korea, Japan, Taiwan, Vietnam, at maging sa Timog Silangang Asya. Yan ang pinaggalingan din ng Zen Buddhism, Pure Land Buddhism, at Tibetan Buddhism. Yan ang mga sekta kalaunan ng Mahayana Buddhismo. Ang Theravada naman ay itinuturing na si Buddha ay Diyos. Mahayana yung Diyos. Ngunit dito sa Theravada, siya ay guru lang. No? At banal na tao. Hindi siya Diyos. Makakamit ng bawat isa ang nirvana sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ibig sabihin, personal nating pinipili ang daan tungo rito. Nag-ugat sa parehong aral at turo ni Buddha. Walang pinagkaiba. Ngunit naghahanap ng ganap na kaliwanagan mula sa siklo ng samsara. Kapanganakan, kamatayan, at muling pagsilang. Yun yung siklo ng buhay na tinuturing dito, yung samsara. May pagkakaiba pa ang dalawa. Sa Mahayana, may tatlong aspekto. Merong Dharmakaya, na kung saan ganap na pagkakaisa o lahat ng bagay, lahat ng mga hindi pangkaraniwan. Sambhogakaya o bliss body, katawan na nararamdaman ay kaligayahan. Nirmanakaya o pisikal na katawan na ipinanganak lumakad sa mundo at may kamatayan. So, emosyon ang Sambhogakaya. Ang Nirmanakaya ay parang kahawig ng siklo ng buhay. Ang Theravada naman ay lumaganap, no? Higit. Dumako siya sa bansang Sri Lanka, Cambodia, Thailand, Laos, at Myanmar. Tinatawag din itong Southern Buddhism. Paaralan ng mga nakatatanda. Ang paniniwala naman nila, kung ang tatlong aspekto sa Mahayana, ito naman paniniwala, merong supernatural. May meditasyon ang pangunahing kasagutan. Si Buddha, banal na tao, at mayroon lang das ng kaliwanagan. Okay? Ang sumunod na reliyon naman ay ang Jainism. Batay sa Jainism, naniniwala sila na parang swastika siya. No? Pero may paliwanag yan. Una, yung kamay, no? At merong parang will, no? Parang nakikita natin dito. Yan yung non-violence. Naniniwala din ito na mayroong 4 na interseksyon sa 4 na direksyon. Merong heaven, kalangitan, human o tao, animal, at may hell, pierno. Magkahanay ang animal at hell, habang ang human at heaven ay magkahanay. Meron ding paliwanag sa 3 bilog, no? 3 dot. Pero unahin mo natin yung pinakatuktok. No? Yan yung liberated soul. Ibig sabihin, yung seed loka. No? Yan. Gawin natin. Yan. Yung seed loka, makikita natin dito na liberated soul, ibig sabihin, nakamit niya yung pagiging malaya ng isang tao o individual. Pero paano niya makakamit yun? Merong 3 path patungo sa kalayaan batay dito sa 3 simbolismo. Merong tamang paniniwala o pananampalataya, right faith, right conduct, or kawastuhan sa kaasalan, at yung tinatawag nating right knowledge o tamang o wastong kaalaman o karunungan. Ang Jainism din ay naniniwala, no? Nung itinatag ito ni Rishabhanata. Yan. Si Rishabhanata,
o kilala rin, no, na tagapagpalaganap sa India. Si Mahavira, yan, kilala rin bilang Vardhamana, na nabuhay din sa panahon ni Buddha. At tulad ni Siddhartha, nagmula siya sa mataas na caste, si Vardhamana. Ano ibig sabihin nun? Sila yung mga taong naglagalag kahit na sila ay mayroon ng malaking gampanin at mayroon ng malaking oportunidad sa buhay. May pribilehiyo na sila, ngunit pinili pa rin nilang lakbay, maglagalag upang halapin kung anong esensya ng buhay. Kaya ang paliwanag dito, no, ni Mahavira, partikular sa kahulugan ng buhay, ay nasa tatlong hiyas ng Jainism. Meron dapat wastong pananampalataya, wastong kaalaman, at wastong kaasalan ng isang tao. Ano pa? Meron din dapat na tirthankaras. Ano yung ibig sabihin nun? Lumilitaw sa mundo upang magturo ng daan sa moksha o kalayaan. Yun yung moksha. No? Yung makakamit daw ng isang tao. Kaya yun yung pinakatuktok na tuldok sa simbolismo ng Jainismo na pinakita kanina. Ngunit hindi ito basta-basta. Mayroong 24 na tirthankaras. Ano yan? Merong Adinata, Ajita, Sambhava, Abhinanda, Dana, Sumati, Padmaprabha, Suparshafa, Chandraprabha, Suvidi, Shital, Shrensaya, Yansa, Vasupujya, Vimala, Ananta, Dharma, Shanti, Kuntu, Ara, Mali, Muni Suvrata, Nami, Nemi, Parshva, at Mahavira. Yan. Ang Mahavira lang ang nababanggit kanina. Ngunit banggitin natin itong iba pang tintankaras. Svetambara, Jains, sasabi rito na maaaring ang katauhan ng lalaki o babae ay pwede sa kanilang either of the two. No? Pwede sa lalaki yan, sa babae. Ang Digamba Jains, hindi maaaring maging tintankaras. Sabihin, wala talaga sa 24 na yan ang iyong maaaring kapalooban. Ang Parshva naman ay yung pangkasaysayang ebidensya sa pagkakaroon ng 23 tingtangkara sa katauhan ni Parshva na nabuhay ng halos 250 taon. 250 taon, rather. Ngunit may 5 prinsipyo rin ang Jainism batay sa sinasabi rito. No? Ano yan? Una, yung kawalan ng karahasan. Hindi sila naniniwala sa kaguluhan at hindi dapat manaig ang kaguluhan kailanman. Nandyan din ang katotohanan o yung tinatawag nating truthfulness. Ahimsa, kawalan ng karahasan, katotohanan o truthfulness. Huwag magnakaw. Hindi dapat tayo nag-i-steal. No? Kaya sana, tamaan naman ang mga nagnakaw na sa pamahalaan. Hindi pagmamayari ng mga bagay. We're not owning things. Sabi rin dito sa 5 prinsipyo. Kung kaya't kung anong nadatnan mo dito sa mundong to, ay hindi naman pagmamayari mo o hindi mo pagmamayari. At pagiging wagas o chastity. Pag tinignan natin ang mga 5 prinsipyong ito, kadalisayan ang hinahangad. Ano ang doktrina ng Jainismo? Ang doktrina nito, layuning makalaya sa kaluluwa, sa pagkabuhay, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Di ba? Bawal kumain ng karne ang mga Jainist. Bawal ang pumatay ng insekto, bawal ang magnakaw, bawal magsinungaling, bawal magkaroon ng ari-arian, at bawal makipagtalik. Dahil nga, kadalisayan ang kanilang gusto. Ngunit magtataka tayo, no? Paano kaya sila dadami? Kung bawal ang huling bagay na yan. Naniniwala sila sa ahimsa dahil pag-iwas umano ito sa pananakit sa kung anumang bagay, nilalang, o maging insekto. Kaya hindi sila pumapatay ng ipis. Matatandaan natin na dati no, may pinatay na ipis sa Amerika, ang mga kumundina ay ang mga Jainist mula sa India. Mula sa salitang Sanskrit, naniniwala ang pakahulugan nito ay hindi makapanakit. No? Idinagdag ni Mahavira ang kalinisang puri o chastity sa 4 na prinsipyo ng mga Jain. At inihanay ito sa pagwawaksi ng karahasan, pagsisinungaling, pagnanakaw at pag-aari.
Meron din silang tinatawag na Kalpa Sutra. Ang Kalpa Sutra ay pinakabanal na teksto, katumbas ng pinakabanal na aklat ng mga iba't iba pang relihiyon. Kung saan, nandito ang talambuhay ng kanilang Panginoon na si Mahavira at ang buhay pa ng ibang propeta mula sa Tin Kantaras. Okay? Merong 5 panata ang mga Jain. Yan nga yun, yung nabanggit na kanina. Pero yun nga, kung ano ang kanilang prinsipyo ay siyang magiging panata. Ahimsa, kawalan ng karahasan; Satya, katotohanan; Asteya, katapatan o di pagnanakaw; Brahmacharya, kabirhenan; at Aparigara, karalitaan. May ritual at selebrasyon ang mga Jain. Una, yan nga, yung kawalang karahasan. Nabanggit na ito kanina. Paryusha Sparba, Mahavir Jayanti, at yung kay Mahavira. Okay. Sikhism naman ang isang paniniwala na itinatag ni Baba Nanak na kumilala sa kanya kalaunan na Guru Nanak. Isang reliyong naghahangad ng pagkakaroon ng kapatiran, fraternity. Walang Hindu, walang Muslim. Lahat ay iisa, nagtuturingan bilang magkapatid. Yan, si Guru Granth Sahib. Yan ang Guru Granth Sahib, ang banal na kasulatan. Ano pa ang Guru Granth Sahib? Ito ay koleksyon ng mga awit. Yan, Wonderful Lord o yung Wahe Guru, yung Wonderful Teacher dahil may mga banal na aral o kasulatan. Isang Diyos sa pinaniniwalaan. Lahat ng Gurdwara, no, ay mayroong kusina o langar na naghahain ng mga pagkain gulay. So, alam na natin no, na ang mga vegetarian usually pwedeng naniniwala rito. Pero yun nga. Nirankar, nangangahulugan to na walang hugis. No? Kaya akal, walang hanggan, ang tawag sa Diyos ng mga Sikh. Pinaniniwalaan nila ang Diyos ay tagalika, tagapagtaguyod at tagawasak. Hindi sila naniniwala na maaaring magkatawang tao ang Diyos. Ang Sikhis din ay may isang Diyos, walang hanggang katotohanan ang kanyang pangalan. Reincarnation, naniniwala rin sila doon. Pag-akyat ng kaluluwa at mababang antas pataas. Nirvana, nakakamtan sa pagsama ng individual sa kanyang lumikha sa kabilang buhay. Marami ang nakikisa sa Khalsa o komunidad ng mga Sikh. Ika-10 guro, itong si Guru Gobind Singh. No? Kailangan makibahagi sa seremonyang tinatawag na Amrit. Ang Amrit, yan, nangakong susundin ang alituntunin ng reliyon. Ano 3 haligi? Naam Japna, pray; Kirat Karni, work; Vanchakna, give. Diba? Manampalataya, magtrabaho, at magbigay. Ang mga Sikh ay may pangunahing layunin. No? Sirain ang siklo ng kapanganakan at kamatayan para makaisa sa Diyos. At ang pag-iwas dito, sa 5 pangunahing bisyo, yung pagnanasang sexual, galit, kasakiman, pagkamundo, kahambugan, ay ang magbibigay daan tungo sa kaligtasan. Ang Sikhis ay may 5 kakars. Anong 5 kakars? Kesh, ang mga Sikh ay hindi naniniwala sa pagputol ng buhok. Kanga, nakatali ng maayos ang buhok. Kara, paggamit ng bangil na bakal. Kirpan, pirmihang nakasukbit ang espada o itak. Katsera, o pagsuot ng maikling pantalon bilang tanda ng kahandaan ng digmaan. Makikita sa larawan ang mga sumusunod na nabanggit kanina, mula kesh hanggang katsera. Tumako naman tayo sa susunod pang pagkakahati-hati ng mga pananampalataya. Yan. Meron tayong tinatawag na Judaism o ang Judaismo. Pinakamatandang relihiyon di umano ito ayon sa ilang pag-aaral. Isa ito sa kauna-unahang naitalang pananampalatayang monoteista. Naniniwala sa isang Diyos. Mono, ibig sabihin isa. Theist, isang Diyos. Diyos pala. Monoteista, ibig sabihin isang Diyos. Isa rin sa pinakalumang tradisyong pampananampalataya. Ang nagtatag ng relihiyon na ito ay kinikilala na si Abraham. Torah ang kinikilalang banal na aklat. No? Binubuo ng 24 na aklat ng Tanakh. Tinatawag na lumang tipan o Old Testament to ng mga Kristiyano. Ano pa? Yan. No, ang bansang Israel ay maraming Hudyo, no? Kasi diyan nga siya pinakanagmula.
Pero ang mga basic na aral nito, yung mahalin mo ang iyong kapitbahay, no? Love thy neighbor, di ba? Parang yung sarili. Ano mang kamuhi-muhi sa iyo ay huwag mong gawin sa kapwa tao. 10 utos ng Diyos, isang Diyos lang, monotheismo. Kipa, yung pagtakip ng ulo ng mga Jew, tanda ng paggalang sa kanilang Panginoon. Wailing wall, no? At yung Torah, yung batas na araw. Naniniwala rin sila sa 10 utos ng Diyos, no? Mula doon sa nakuha ni Moses nung naglakbay sa Exodus, no? Ano yung mga yan? Yan, yung mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, huwag sambahin ng anumang imahe, huwag kang manumpa sa ngalan ng Diyos, manalangin ka kung linggo, igalang mo ang iyong ama at ina, huwag kang pumatay ng tao, huwag kang makiapid, huwag magnakaw, huwag magsabi ng kasinungalingan, at huwag mong pagnasaan ng hindi mo ari at hindi mo asawa, anumang bagay na hindi sa iyo. Ano pa? Meron din yan, no? Mga pagdiriwang nila. Merong Purim, yung pagdiriwang ng pagkaligtas sa mga Hudyo sa Persia, Sabat, araw ng pagpapahinga, Rosh Hashanah, bagong taon ng mga Jew, Hanukkah, yung pag-aalala sa muling pagkabalik sa templo ng Jerusalem. Ito, yung 10 utos ng Diyos. Yan. Kristyanismo naman, yan, isang monotheista ko, naniniwala rin yan sa isang Diyos. Pinakamalaking bilang sa lahat ng reliyon. Sinusunod ng mga Kristiyano ang mga aral at salita ni Jesus. Biblia ang ating pangunahing aklat. No? At lahat ay naghahanda sa pagbabalik ni Jesus dahil nandito yung moment na maaaring husgahan ang tao, buhay man o pumanaw na. Ang mga taong sumusunod sa utos ay sinasabuhay ang salita ng Diyos at magtamo ng buhay na walang hanggan o eternal life ayon sa kasulatan. Yan. Katolisismo, no? Isa sa bungo ng Kristyanismo. Pinagtibay ng simbahang Katoliko ang paniniwala rito, naniniwala sa Santissima Trinidad o Holy Trinity. Ibig sabihin, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang Papa ng Roma ang pinamata sa pinuno ng simbahang Katoliko sa buong daigdig. Yan, Holy Bible, at dito sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Yung Lumang Tipan, wala pa si Jesus Christ doon. Sa Bagong Tipan, yung New Testament, doon na siya. Tungkol ito sa buhay ni Jesus, na alang-alang higit ng mga disipulo niya sa pagsulat. Siyempre, may doon din yung 10 Commandments, pero may mga Eucharistia yan. Baptismo, Eucharist, Reconciliation, Confirmation, Marriage, Holy Orders, Anointing of the Sick. Yan. Ito yung mga aral na tinatawag na Kristyanismo. Niniwala sa ang Kristyanismo sa Biblia, 10 utos ng Diyos, pari ang isang instrumento ng Diyos, Jesucristo ang tagapagligtas ng mundo, o yun, no? May 7 sakramento, 7 sakramento pala, no? Hindi Eucharistia, paumanin. May binyag, mahal na araw, sa Jesucristo, Pasko, Pista. Ang sumunod na paniniwala naman ay ang relihiyong Islam. Ibig sabihin ng Islam ay kapayapaan o pagsuko. No? Dahil naniniwala sila na ang Diyos o si Allah ang pinakalumikha, kung kaya't dapat sa kanya lang talaga magbigay ng pagkilala. Si Muhammad ang nagtatag ng Islam, Allah ang Diyos at siya ang lumikha ng daigdig at sa libutan. Hijra o Higira, yan yung paglisan ni Muhammad mula sa Mecca at tagtungo sa Medina kasama ang kanyang mga tapat na tagasunod. Ang sumunod, kinikilala, no? Ikalawa to sa pinakamalaking bilang ng tao na pinananampalatayaan o reliyon sa daigdig. Yung salitang Arabic na salam, no? Kapayapaan, pagsunod at pagsuko sa propetang si Muhammad. Si Muhammad, ang huling propetang pinadala ni Allah at nagtatag ng Islam. At yun nga, yung pagkahati ng Islam, may dalawa yan, yung Sunni at Shia. Ang Islam, karamihan ay Sunni, no? Sumusunod sa 6 articles of faith. Ang Shia naman, may 5 roots of usul, ad-adin, submission to the will of God. Ang mga Muslim ay mababait at mapagkakatiwalaan ayon sa aral ng Al-Amin. Ang Islam ay naniniwala sa mga sumusunod na konsepto rin. No? Nag-iisa at totoong Diyos, ang pangalan niya ay Allah, Arabic word para sa God. Quran, banal na aklat ng mga Muslim. No? Wudu, paraan ng paghuhugas ng katawan. Kaya malinis silang maharap sa kanilang simbahan. Washing of their feet, kanilang kamay, etc. At buong katawan.
Sa mosque o masjid, yan ang kanilang lugar na dalanginan. Imam ang kanilang tinuturing na pari o pinuno sa kanilang pananampalataya. Haram, unlawful o forbidden. Ibig sabihin, mga bagay na hindi maaaring gawin. Hijab naman yung takpan ng kanilang ulo sa publiko. Jilbab, yung pagsusuot ng maluwang at mahabang damit. Niqab, yung panakip sa kanilang muka. Ang nangyari dyan, mata lang yung nakikita. Topi yung sinusuot na sombrero kapag nagdadasal ang kalalakihan. May 5 pillars ng Islam, yung shahada, o yung pananampalataya nila. Sumunod ay sala, yung kanilang pagdadasal ng 5 beses. Saum, yung fasting, yung hindi sila kumakain once sa sumikat ng araw at maaari lang sila kumain kapag gabi na. Zakah, o yung almsgiving, at yung Hajj, yung pilgrimage. Ang sumunod naman na kanilang pinaniniwalaan din ay meron din silang konsepto na tinatawag na jihad. Ang jihad ay to war against non-Muslims. Kaya medyo naging madugo ang pagtarato, Diba? Bawal pagkakain ng karne ng baboy, pag-inom ng alak. Nagtitipon-tipon ng mga to sa mosque upang doon manalangin. At nakaharap ito sa direksyon tungo sa Mecca. Idul Adha, yung pagsasakripisyo ni Abraham. Ang Ramadan, yung Idul Fitir. Yung Feast of the Holy... yung Idul Fitir, yung Ramadan, yung kanilang... yun nga, yung 30 araw silang nag-aalay ng fasting. At yung Holy War o Jihad, kaganapang nagpalaganap ng Islam mula sa Jerusalem patungo sa kanluran. Ang panguli ay ang Zoroastrianismo. Ito ang tinuturing na pinakamatandang reliyon sa buong mundo. May isang Diyos din yan. Ika-6 na taon, before the Common Era, pinalaganap ni Zoroastero, isang mangangaral sa Persia, at nagkaroon ng 170,000 tagasunod hanggang sa kasalukuyan. Ang pinanggalingan nito, yun nga, yung propetang si Zarathustra, na kadalasang tinatawag din kanlurang Zoroaster. Si Ahura Mazda, o yung Wise Lord, itinuturing na Diyos, pinaniwala ang tagalikha at tagapagsunod ng daigdig. Tagapagtaguyod ng daigdig, rather. At ang Zend Avesta, ang banal na aklat na kanilang pinaniniwala. Ano ang mga turo sa Zoroastrianismo? Ang daigdig ay tunggalian na mabuti ni Ahura Mazda at na masama ni Ahriman at Angra Mainyu. Ang tao ay binigyan ng Diyos ng laya pumili sa dalawa. Free will ang tawag dyan. Kapag pinili ang mabuti, mapupunta ang tao sa langit, kasama si Ahura Mazda. Kapag naging masama ang tao, mapupunta siya sa impyerno, kasama si Angra Mainyu o si Ahriman. May isasantabi ang hidwaan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng pag-ibig. Sa katapusan ng daigdig, mangibabaw ang katabutihan. Ano pa mga aral at paniniwala? Yun nga. May 3 looping daan. May 3 daan para makamit ito. Good thoughts, good words, good deeds. Mabuting pag-iisip, mabuting salita, at mabuting gawa. Apoy ang manifestasyon ng kapangyarihan ni Ahura Mazda. Kaya simbolismo yan ng kabanalan din sa kanila. Si Ahura Mazda ay kilala Panginoon ng karunungan. Si Angra Mainyu naman, o kilala rin bilang Ahriman, kumakatawan sa kadiliman at kasamaan. Ano mga ritual nila? Hauma, yung isang ritual na inumin. Ga, 5 pang araw-araw na panalangin. Padjap, Kushti Padjap, o yung tinatawag na seremonya nila, bago ang ga, o bago manalangin, o oras sa pagninilay pagdadasal. Nowruz o New Day, selebrasyon ng Eternal New Day, o kung kailan darating ang kaharian ni Ahura Mazda sa mundo. Shintoismo, naman ay paniniwala ng mga Hapones tungkol sa Diyos ng araw at iba pang Diyos sa kalikasan. Shen o divine being. Dao o yung way, daan o kaparaanan ng Diyos. Yan. Kaya Shen Tao, di ba? Divine being at yung kaparaanan ng Diyos. Mas ritual kaysa paniniwala ang Shintoismo. Si Amaterasu ang Diyosa ng araw, pinagmulan ng bansa ng Japan. Kami, ang mga Diyos na may kapangyarihang likas. Ibig sabihin yung mga Diyos na kapalibot sa kapaligiran. Nandito yan sa ilog, puno, bato, bundok, buwan at araw. At yun na nga, yung pagdarasal, pagpalakpak, pag-aalay at pananampalataya. May 4 na paniniwala ang Shintoismo. Tradisyon at pamilya, pagmamahal sa kalikasan, kanilang kalinisan, at yung Matsuri.
An dali. Anong paniniwala naman nila? Yan, may 5 mababanggit, no? Yung 5 mababanggit, di ba? Yung purification, kami, aragami, Mizuko Kuyo. Anong aragami? Ang aragami, ito yung masamang kami na pinatay, no? At naghahanap ng paghiganti. Kaluluwa na yan, no? Ang Mizuko, batang hindi pinanganak at nagiging sanhi ng problema. Ang Mizuko Kuyo, ito yung pagsamba ng sa mga Mizuko, no? Upang maiwasan ang mga problema. Okay? Ano na? Yan, lumipat na. Yan. Para sa kabuuan, no? Ito yung hati, no? Kanlurang Asya, dyan ang Judaism, Christianism, Islam, Zoroastrianismo. Nasa Timog Asya naman, Jainismo, Sikhismo, Budismo, Hinduismo. Ngunit meron pa, yung Shintoismo ay nasa Silangang Asya. Yan. Pero nandito rin sa Silangang Asya ang iba pang mga filosofiya. Una na rito ang Confucianism. Naniniwala ang mga pag-aaral na ito ay nangyari noong ika-6 hanggang ika-5 siglo BCE. Pinagkukunan ng kaalaman at batayan sa tamang asal. Paraan ng pamumuhay ay ethical teachings tinuro ni Confucius. Lumaganap sa Korea, Japan at Vietnam. Merong 5 books at 5 classics. Ano yan? Ano yung mga aral na to? No? Na mula sa aral ni Confucius. Siyempre, dito yung magkakaroon daw ng kaayusan ng lipunan kung bibigyang tuon ang pagpapabuti sa sarili. Yan yung pinaka-highlight. Pabutihin mo ang sarili mo, bubuti ang lipunan ito. Pahalagahan din ang ugnayan ng bawat isa sa lipunan. Dahil bahagi yon ng pagpapabuti rin sa sarili, mabuting pakikipagkapwa. Nandyan yung Zen o kagandahang loob. Merong Yi, pagkamakatwiran at tamang pag-ugali. Kaya meron ding aral ito, no? Tinatawag nating, wag mong gawin sa kapwa mo o sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Pamilyar, no? Meron ding aral yan sa Timog Asya at maging sa Kanlurang Asya. Ang Confucianism din ay may paniniwala sa Xiao, pinakadakilang virtue o virtud na paggalang sa magulang. Yan. Mayroong 5 relasyon yan. Relasyon sa emperador, mismo yun, nasasakupang mamamayan. Ama sa anak na lalaki, no? Kaya mahalaga yung mga anak na lalaki, no? Pag tinuturing natin sa lipunan Chino. Asawang lalaki, no? Asawang lalaki sa asawang babae. Ikatlong mahalagang relasyon. Nakatatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki. At kaibigan sa kaibigan. Sa Confucianism din, kapag ang paggalang na ito ay nasunod, lahat ay magkakaroon ng katatagan sa lipunan. Mula sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong lipunan, hanggang sa buong pamayanan niya. Nandyan din ang Shi, o yung mga scholar. Ito yung mga ideal na lalaki. Taglay nila ang birtud ng Zhen, Li, Yi, at Xiao. Okay? Musbong naman ang sumunod na filosofiya, ganun din, no? Sa panahon ng Zhou, o Zhou Dynasty. So Lao Tzu, o tinuturing na Old Master, ay gumawa o nagkaroon ng batayan na aklat na tinatawag na Tao Te Ching. No? Yung Tao Te Ching, di ba? Kalikasan ay may sariling landas at dapat hayaan ito na tahakin ang kanyang landas. Okay? Balanse sa yin at yang. Yan yung sasabi rito. Ang yin ay aspektong pangkababaihan. Kaya na-associate ang mga kababaihan na malambot, kalmado, kinakatawan din ng yin ang kadiliman. Ang yang, nagrepresenta ng kalalakihan, matigas, masigla. Sumisimbolismo daw to sa kaliwanagan. Ano mga turo ng Taoism? Lahat ng bagay ay iisa. Naniniwala sila na kapag gumawa ka ng masama, ang katumbas ay dapat gumawa ka ng kabutihan. Ang buhay at kamatayan ay magkasama. Realidad yan. Hindi mapaghihiwalay ang mabuti at masama. May birtud na pagpigil sa sarili, pagpasensya, at pagpapakumbaba. Ang estado ay nararapat na primitibo, pasibo, at mapayapa. Legalismo naman, filosofiya ito ng mga Chino, panahon ng pamamayagpag ng mga naglalabang estado o warring state. Naalala niyo yun bago umusbong ang, kung hindi ako nagkakamali, ang Qing Dynasty, no? Tama ba ako? Naglalaban-laban, kaguluhan sa mga pamilya. At ang nangyari, yun nga,
umusbong ang legalismo. Dahil nga para mapigilan ang kaguluhan, kailangan makita natin na ang magpapanatili nito ay ang marahas na pag-iimplementa ng batas. Xiang Yang, si Li Zi, at si Han Kaizi, ang mga tinuturing na mga personalidad dito sa paniniwalang to. Agrikultura at pagtatanggol sa bayan ang mga pagsalba sa lipunan. Naniniwala din ito sa political na paniniwala na ang mga political na institusyon dapat maiangkop sa realidad ng kaugalian ng tao at naniniwala ang mga tao ay makasarili. Kaya nga marahas ang implementasyon ng batas batay dito. Kaya dapat malakas ang kontrol ng Estado dahil walang limitadong pagsunod dapat ang gawin ng mga mamamayan upang hindi magkaroon ng kaguluhan. Yon, no? Striktong batas nga yung gagawin. Ang Estado para lahat ng miyembro ng lipunan ay kumikilos at gumagawa ng mabuti. No? Sino mang lalabag, dapat may mabigat na parusa. Mas higit itong nangyari sa panahon ng mga warring state dahil nga nagkakagulo. Si Emperor Xi Huangdi naman, na ginawa niya dahil nga gusto niya ang malakas na implementasyon ng legalismo, tanggalin natin ang Confucianism. Gawin natin ito. Si Emperor Xi Huangdi ang pinakakinikilalang legalista sa kasaysayan ng mga dinastiya sa China. At dyan nagwawakas ang ating presentasyon para sa araw na ito.